Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lang po lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong katanungan. Ngayong hapon po, si Brother Joshua Ngan ang magpipreach sa bagong section, bagong segment sa 2 Corinthians. At ilang linggo po natin sasakupin yung buong talata na ito. At as always po, kaya po ang mga kanta natin is to meditate on these truths. Unang-una po, ikaw lang ang Diyos, ang unang kanta natin. Sinasabi po, ika'y hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Ginagamit po tayo mga tao, mga anak niya, para ikalat ang kanyang ebanghelyo. Ngunit, inaalala po natin na siya pa rin ang may hawak ng lahat at pupurihin po natin ang kanyang majesty. Pangalawa po, ang second song natin ay si Jesus ang umako, na kung saan naman kakantahin po natin, akin nang napagtanto, tanging ikaw, Jesus, ang siyang nagliligtas at sa aki tumubos. Na sinasabi po natin na si Jesus mismo, hindi ang galing ng pananalita natin ang nagliligtas sa tao at ang nagbabago ng puso. And then followed by our third song, Mangusap Ka, Panginoon, kung saan tinatanong po sa atin kung ano ang pwesto ng ating puso. Tayo ba ay handa na mag-serve and obey the Lord? Okay, with that in mind, tayo po ay tumayo and let's worship God together. Nagbabago, di natitinag, di nagkukulang, ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago, di natitinag,
sa iyong pangdahalan. Walang katapusan, ikaw lang ang karapat-dapat na papurihan. Ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat. O Panginoon, O Panginoon, sa simula ng lahat, ika'y naghahari. Ikaw lang ang Diyos. At kahit ngayon, sa hirap at saya, ika'y naghahari. Ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago. Di nagbabago, di natitinag, di nagkukulang. Ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago, di natitinag, di nagkukulang. Ikaw lang ang Diyos. Sabi ng Panginoon, mahina ka anak, ang lahat mong pasalin sa akin ilagak. Tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalan at karungan, nilinis ng dugo. Akin nang napagtanto, tanging ikaw, Jesus, ang nagliligtas at sa akin tumubos. Tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalan at karungan, nilinis ng dugo. Di ko mapapanangan ang kabutihan ko. Kasalan ay nilinis sa dugo ng kordero. Tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalan at karungan, nilinis ng dugo. Last verse. Pagsaluklukan ng Diyos, ako ay humarap. Aawitin ko roon si Jesus ang nagligtas. Tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalan at karungan, nilinis ng tanging si Jesus. Tanging si Jesus ang siyang umako. Kasalan at karungan, nilinis ng dugo. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Sorry, may isa pa.
ng iyong salita. Tahanan ng katotohanan at hubugin mo sa iyong wais. Sinag ni Kristo'y mahayag ngayon sa pag-ibig at sa pananalig. Tuwag din sa amin yung layunin, lahat para sa iyong lalhati. Turuan mo, Panginoon, ng pitagan at kapakumbaba. Suriin aming isipan sa ningning ng iyong kabanalan. Ang pananalig namin itaas, yung maringal ay aming mamalas. Wika mong di nabibigo, pagtagumpayan aming puso. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, ang layunin mo sa may paabot. Katotohanan mong sadyang di nagmamaliw, may kalaman at sa biyaya mo ay titinig. Kami lalakad sa pananalig. Mangusap ka hanggang lahat lumwalhati sa iyong pangalan. Ngayon, manatili po tayong nakatayo para sa scripture reading. Salmo o awit, Kabanata 11, mga talata 7 hanggang 14. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos ng Panginoon ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito ay higit pa kaysa sa ginto, kahit pa sa gurong ginto, at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos ay nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y aking sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian, kaya linisin po ninyo ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo rin ninyo ako sa kasalanang sadya kong ginagawa. Huwag po ninyong payagan na alipinin ako nito. At mamumuhay ako ng walang kapintasan, lubos na lalaya sa maraming kasalanan.
Naway maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo, ang aking batong kanlungan at tagapagligtas. Salmo, Kabanata 19, mga talata 7 hanggang 14. Maaari na po tayo. Opo, Pastor Banal. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po na may pagkakataon kami na magtipon-tipon bilang isang tao, Lord, bilang mga mananampalataya ninyo. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa binigay niyo sa aming kaligtasan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Dahil kung hindi po dahil sa Kanya, Lord, hanggang ngayon ay sadlak pa rin kami sa aming kasalanan at walang pag-asa sa aming buhay. Ngunit, Lord, kami ay inyong pinatawad at kami ay inyong niligtas. Kaya tunay na nagpapasalamat kami sa inyo. Lord, nagpapasalamat din po kami dahil sa matagumpay na couple seminar kahapon po, Lord, na inattendan ng aming mga members and even mga invitees, Lord, na mga first-timers, mga hindi pa believers, Lord. Nagpapasalamat kami dahil successful ito. Thank you for the volunteers. Thank you for the teachers, Lord. And sana po ay mangusap kayo, Lord, sa pamamagitan ng mga narinig nila. Talagang tunay na makita sa kanilang relasyon bilang mag-asawa ang katotohanan ng inyong salita. And Lord, para naman po sa mga nakarinig ng Ebanghelyo na hindi pa po naniniwala, sana po, Lord, ay makita nila ang katotohanan ninyo at makita rin nila ang katotohanan o ang realidad ng kanilang pagkakaroon ng kailanganan ng isang tagapagligtas mula sa aming mga kasalanan. So Lord, thank you for the success of that event. And Lord, we lift up to you yung mga iba pang Bible studies na meron kami sa church na ito. Lord, we lift up to you yung PDF, we lift up to you yung Golden Ladies, yung Tagalog Bible Study, yung Men of the Word, Women of Grace, and yung young adults, and even yung youth, Lord. We just pray, Lord, na patuloy niyo pong i-bless ito and sana po ay hindi kami lumayo sa inyong salita, na sana lahat ng ginagawa ng mga Bible studies na ito, even yung mga Bible studies na ginagawa sa mga bahay-bahay, Lord, ay manatiling tapat sa inyo at sa inyong salita. And Lord, bigyan niyo kami ng kalakasan din, Lord, na yung lahat ng natututunan namin sa mga Bible studies na iyon, ihayag din namin sa aming mga nakakasalamuha sa araw-araw, Lord. Bigyan niyo kami ng puso, Lord, para sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, mga kapitbahay namin, alam namin na hindi pa nauunawaan ng inyong ebanghelyo. Kaya gamitin niyo po sana kami, Lord, na makita nila kung sino ba talaga kayo, ang napakabuting Diyos na nagliligtas sa mga makakasalanang taong tulad namin. And Lord, sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng clarity of mind na sana po ay lahat ng aming aaralin ngayon ay maunawaan namin at sana po ay makita ito sa buhay namin, lalo na sa mga susunod na araw. And Lord, tinataas din po pala namin sa inyo yung mga may sakit. Alam namin sa bago-bagong panahon, maraming hinihika, maraming nagkakaroon ng komplikasyon sa kanilang kalusugan. Lord, we pray that you would heal them. And even, Lord, yung mga families ngayon na may sakit, Lord, na ilan sa church namin ang natamaan. We just pray, Lord, for healing. Sana po pagalingin niyo sila. Pero higit sa lahat, Lord, sana po habang pinagdadaanan nila, kahit yung mga nandito po na may sakit, na may malubhang sakit, Lord, sana habang pinagdadaanan nila ito, we pray for healing, but most of all, we pray, Lord, na mas lalo pa silang lumapit sa inyo. Gamitin niyo po ang pagkakataon na ito na hatakin sila na mas lalo pang lumapit sa inyo.
And Lord, as a church, help us also to bless and even tulungan ng aming mga kapatiran na nangangailangan sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Use us, Lord. Thank you for this time. We love you. In Christ's name we pray. Amen. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, mga parang yung panahon ngayon makulimlim. Tapos yung dito sa loob, napakalamig. Parang pati ako inaantok. Pero sana po ay hindi tayo makatulog. Sana po ay alisto tayo sa kung ano bang nais ihayag ng Diyos ngayon mula sa kanyang kasulatan. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Pangalawang Korinto. Ito po ang ating, nasa chapter 5 na po tayo. And ang aaralin po natin ngayon ay verses 11 to 15. So kung maanyayahan ko po ang lahat ng may kaya po, maaari po ba tayong tumayo? At babasahin ko po ang 2 Corinthians, chapter 5, verses 11 to 15. Ang sabi po dito sa verse 11, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon. Hinihikayat namin ng mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos. At ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami, upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Maaari na po kayong umupo. Mula sa mga lessons, sa mga sermons na ating narinig nung nakaraang linggo, matutunghayan natin, parang konting context lang. Ano na bang nangyayari sa Pangalawang Korinto? Di ba sa Pangalawang Korinto, medyo aware naman tayo na merong tension sa pagitan ni Pablo at yung mga taga-Korinto. We learned na 1 Corinthians, di ba, nagsulat siya, medyo maraming issues doon sa church, maraming kaguluhan na nagaganap, magulo yung church. Di ba, meron pa nga doon na nakikiapid sa kanyang stepmom, meron pang ganon na asawa ng kanyang tatay. And then meron pang isa na nagsasampahan sila, nagdedemandahan sila sa loob ng church. Meron pang nagkakaroon ng issue ng favoritism or discrimination na yung mga mayayaman lamang ang nakakaranas ng mabuting mga bagay sa kanilang pagtitipon-tipon habang yung mga hindi kasing yaman o yung mga mahihirap doon sa kanilang lungsod ay natitira na lamang sa kanila ay yung mga, tira-tira na lang. Nung kinokorek sila, nung sinulatan sila ni Pablo, ang nangyari ay hindi ganun kaganda ang kanilang tugon. At alam natin na nung narinig ni Pablo na mayroon pa rin mga problema after niya magsulat ng unang Korinto, anong ginawa ni Pablo? Pinuntahan niya. Pinuntahan niya yung mga taga-Korinto at I think naman medyo aware na tayo yung mga constantly nandito sa ating service na nung pagpunta niya doon, anong nangyari? Hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Korinto. Imagine, sino ang nag-share ng gospel sa kanila? Si Pablo. Diba? Imagine, sino ang nag-establish ng church na sabi, ito yung gagawin natin. Sama-sama tayo dito, magtutulungan tayo. Mahal ko kayo, tulungan natin ang isa't isa. Sino gumawa nun? Si Pablo. Pero nawala lang si Pablo ng saglit at pagbalik niya, ano nang sabi ng mga tao sa kanya? Paul, wag ka dito. Hindi ka tanggap dito. Doon ka na lang, sa iba ka na lang pumunta. So, ang kinatawag nga ni Pablo doon sa pagbisitang niya is he calls it the painful visit. Diba? Masakit.
Dahil doon niya naranasan yung kumbaga parang pinapalaya siya ng mga taong kanyang minamahal. Na hindi nga niya malaman, bakit niyo ako hindi tinatanggap? Bakit niyo ako pinapaalis? Bakit niyo ako inaaway? At dahil doon, nag-decide si Pablo na magsulat muli ng isa pang liham. And ito yung tinatawag nila na the severe letter or yung harsh letter or yung medyo marahas na liham ni Pablo sa kanila na hindi na natin alam kung ano ang nilalaman. Pinadala niya yun kay Tito or kay Titus. And syempre, bothered si Pablo, nag-aalala siya kung ano ba ang nangyayari. Gusto niyang malaman kung paano ang tugon ng mga taga-Korinto dun sa kanyang sulat na iyon. Kaya anong nangyari? Sabi ni Pablo, ang tagal bumalik ni Tito. I want to know what's happening. Nagwo-worry siya. So sabi niya, kikitain ko na lang siya. Pagbalik niya, alam ko naman yung ruta niya, hindi na ako makapag-antay, kikitain ko na lang siya. And by God's grace, nagkita sila at anong sabi ni Pablo? Maganda ang kanilang tugon. Medyo umayos. May issues pa rin, hindi pa perfectly okay, hindi pa 100% na balik sa dati, pero maganda ang kanilang tugon. So ngayon, alam na natin kung ano nangyayari sa pangalawang Korinto. Ito na yung sulat ni Pablo after malinig niya yung magandang balita kay Tito. So nung sinulat niya ito, ano ang kanyang sinasabi? Basically, yung sinasabi niya dito sa sulat na ito is, alam kong okay na tayo, mabuti na tayo, pero sa tingin ko, kailangan klaruhin ko ang ibang mga bagay sa inyo. May mga issues pa tayo eh. Ano ba yung mga ibinabato kay Pablo nung kanyang mga kaaway? Diba? Isa sa mga binabato sa kanya ng mga kaaway niya ay si Pablo may naman yan eh. May habol yan sa inyo eh. Ginagawa niya yan dahil meron siyang iniisip na pang makasarili niyang desires. Selfish desires. Meron siyang habol dyan. Pero pwedeng pera, gusto niya yung power, gusto niya yung authority, gusto niya... Kumbaga, ang sinasabi ng mga kalaban ni Pablo ay, si Pablo, hindi niyo alam kung totoo ba yan. Tapat ba talaga yung nagsisilbi para sa inyo? Tapat ba niyang pinagmimisteran kayo? Or tapat ba siya talagang tagasunod ng Diyos? Kaya alam ni Pablo na kailangan niyang klaruhin. Kailangan niyang magbigay ng mga rason at katibayan kung paano ba siya namumuhay. Ano ba ang kanyang ginagawa? Kaya bahagi dito ni Pablo ang kanyang mga paninindigan, yung mga convictions niya, yung mga pinapaniwalaan niya, at hindi lang yon, pati yung mga karanasan niya sa paglalakbay niya patungo sa pagiging isang mananampalataya at hindi lamang isang mananampalataya, kundi pati na rin bilang isang apostol. So, kinento niya dito yung ano ba siya dati, pinapakita niya sa kanya ano ba siya dati, ano ba yung mga naranasan niya na naging Kristiyano siya, ano ba yung mga paghihirap na kanyang pinagdaanan para sa mga taga-Korinto, para sa mga iba pang mga Kristiyano sa lungsod na iyon. Sabi niya, ang dami kong pinagdaanan na paghihirap, ang dami kong ginagawa para sa inyo. Sana naman makita ninyo iyon. Kanyang isinasalaysay ang kanyang mga karanasan, pati yung mga persecutions. Na lahat ng ito ay ginagawa niya, even specifically para sa mga taga-Korinto. Sabi pa nga niya parang, sana makita niyo na nasaktan na nga ako pero ginagawa ko pa rin ito. Bakit ko to gagawin kung hindi dahil lamang sa pagmamahal ko sa Diyos at pati na rin ang pagmamahal ko sa inyo. So, pinapakita niya, maraming pagsubok, maraming pag-uusig, maraming issue, pero tuloy pa rin siya sa kanyang ministeryo. Ngayon sa ating talata, sinisimulan ng talakayan ni Pablo yung kanyang mga gawain. Ano ba yung mga ginagawa ko? And bakit ko ba ito ginagawa? Dahil ito yung mga pinupuna talaga ng mga kalaban niya. Tignan mo yung ginagawa niya, para sa sarili lang niya yan. Hindi naman yan para sa inyo At kanyang lilinawin sa kanila ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa ang itong mga bagay na ito. At bakit siya patuloy na naglilingkod sa Diyos sa lungsod ng Korinto. Kahit na maraming pag-uusig na kahit mismo yung mga taga-Korinto ay inaway na siya. Alam niyo po, nung inaaral ko to, naalala ko yung
kabataan ko po. So, nung mga high school ako ganyan, meron akong paraan. I think lahat ng magulang alam to. Lahat ng magulang alam to. Na kapag yung anak ninyo ay may gustong hingin, di ba? Parang, napakabuti niyan. Napakabait. Malinis yung bahay. Malinis yung kusina. Malinis yung kwarto. Pag may inutos, isang sabi lang, opo, mami. Opo, daddy. Kayang-kaya ko yan. Wala kang maririnig na reklamo. Gagawin lahat. At hindi lang gagawin lahat. Minsan, higit pa sa hinihingi mo. Pinaghuhugas mo lang ng mga baso at plato. Huhugasan na pati yung ginamit na mga kawali. Lahat. Di ba? So, ako, syempre, bilang high school student, may ganun akong ugali. Di ba? Gagalingan ko. Tapos, yun nga, pag may sinabi sila, opo. Minsan, hindi pa nila sinasabi, gagawin ko na. So, syempre, alam na yun ng magulang. Anong sasabihin ng magulang? Anong sasabihin ng nanay ko sa akin? Anong gusto mo? Anong hinihingi mo? Anong kailangan mo? Syempre, gagano. Ma'am, pwede po ba lumabas ako sa Sabado? Pwede penging pera? Para may pangkain, sine. Although, di ba, yung mga parents dito nakaka-relate. Pero it came to a point na sa akin, lalo na naging Kristiyano ako, syempre, parang na-convict ako kasi ako, tamad ako, ganyan, palasagot ako. Tapos lagi pag may inutos, wait lang, mamaya, wait, gano'n, may ginagawa. So, nung naging mananampalataya ako, sabi ko, kailangan ko maging isang mabuting anak. You know? Christian na ako eh. I need to be a good example even to my family. Gusto kong pakita sa kanila na nagbago na ako. So, syempre, yan, maayos ako, nilinis ko yung bahay, ganyan. Yung mga utos sila, lahat yan sinusunod ko. Pero, syempre, hindi ko rin naman masisi yung magulang ko. Nung ginawa ko yon, anong tugon din nila sa akin? Ang gusto mo? Sige na, sabihin mo na. May nahihingin ka eh. May re-request ka. Syempre ako, sabihin ko, hindi. Wala. Ginagawa ko lang to lahat. Galing lang to sa kabutihan ng aking puso. Diba? Pero hindi sila maniniwala. Hindi nga. Sige na, sabihin mo na. Josh, sabihin mo na. Ano bang kailangan mo? And syempre, for me, frustrating, di ba? Medyo frustrating kasi, kayo rin naranasan nyo yun. Kasi, wait lang, saan naman niwala kayo sa akin? Wala akong hinihingi. Ginagawa ko lang talaga to dahil I believe it's my responsibility as your son and also at the same time, responsibilidad ko to bilang isang Kristiyano to obey, to honor my parents, to be a responsible person. Di ba? Kung ano yung binigay sa akin ng Diyos. Pero syempre sila, may track record na ako eh. May history na ako eh. Siyempre, suspicious sila. And yung text natin, yung inaaral natin ngayon, medyo similar yung tono or yung kwento. Bakit? Yung mga tao sa Korinto, sila, nagdududa sila. Bakit kaya ginagawa ito ni Pablo lahat? And they started to criticize him. Pinupunan nila lahat ng ginagawa ni Pablo. At anong sasabihin niya? Ginagawa lamang yan ni Pablo dahil may gusto niyang makuha mula sa inyo eh. May gusto lamang niyang makuha mula sa inyo. Pera, yung fame, kasikatan. Pero ang pagkakaiba ni Pablo at sa akin is that si Pablo walang history. Walang track record na pinagsamantalahan niya yung mga taga-Korinto. Wala siyang track record na dapat magsuspecha sila. Wala. Ever since the start, Paul has been clean and pure in his motives. Wala siyang ibang dahilan kung bakit niya ginagawa yan, kundi dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya ang mga taga-Korinto. Kaso ang nakakalungkot dito is that ito na ang binabato sa kanya ng kanyang mga kaaway. Ang pinaka nakakalungkot is yung mga mismong taong minamahal niya at tinuturing niyang bilang pamilya niya ay naniwala. Naniwala sila. Kaya ngayon, sa pag-aaral natin, makikita natin kung ano ba ang sagot ni Pablo.
sasabihin niya kung bakit. Bakit ko ba ginagawa ang lahat ng to? Para malaman ninyo, para hindi na kayo maniwala sa mga pumupuna sa aking mga ministeryo. Kaya sa ating teksto sa araw na ito, binibigyan tayo ni Pablo ng 3 bagay na ginagawa niya bilang isang mananampalataya ng Diyos na nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. At sa 3 bagay na ito, tignan din natin ang ating sarili. Suriin natin kung ito ba ang ating tugon nung ating naranasan ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Punta tayo sa unang punto. Hinimok na matakot sa Diyos. Hinimok na matakot sa Diyos. Ang titulo pala natin is yung mapanghikayat na pag-ibig ni Kristo. Dahil sa binasa natin na kanina, nakikita natin na ang lahat ng ito ay umiikot actually sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ang unang punto, hinimok na matakot sa Diyos. Yamang nalalaman ng takot sa Diyos, sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao. Ngunit kami ay hayag sa Diyos at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. It connects to verse 10. Last week, yung tinuro ni Kuya Ian is na lahat ng mga Kristiyano ay magkakaroon ng isang pagkakataon sa kanilang buhay pag sila'y namatay na sila'y dadaan sa hukom ni Kristo. Pero yung paghuhukom na yon ay isang hindi ng paghuhukom ng pagkondena, kundi ito'y isang paghuhukom na mag-judge kung ano bang makukuha mo bilang reward or premyo. Nakatumbas ng iyong mga ginawa sa buhay na ito. It's basically the rewards of what you have done in your life. It's not about condemnation. You're already saved. Ligtas ka na. Ang titignan ngayon ni Jesus, ang susuriin niya, kung ikaw ba bilang isang Kristiyano ay namuhay ng tapat para sa Kanya. At kung ikaw'y namuhay ng tapat, ang sabi doon sa verses 6 to 10 ay magkakaroon ka ng gantimpala. Kaya yun yung maganda sa turo ni Kuya Ian last week. Bakit? Kasi minsan tayong mga Pilipino, meron tayong hindi na, nakakahiya naman eh. Diba? Kaya ang sabi nga dito, minsan may mga Kristiyano din na sinasabi na, Lord, makapasok lang ako dyan, okay na ako. Kahit wala na yung gantimpala, nakakahiya naman eh. Pero kung titignan natin yung Bible, ang sinasabi ng Diyos is, hindi eh. Binigay ko yan sa'yo, tanggapin mo. Maging excited ka for it. Huwag mo sabihin nahihiya ka, binibigay na nga sa'yo eh. It's not a bad motivation. Hindi siya masamang hangarin na magkaroon ng premyo sa langit. Dahil ang sabi ng Diyos, dahil ibibigay ko naman eh. Ibibigay ko naman. Kaya huwag mo sabihin na, hindi nakakahiya naman, Lord. Hindi naman, huwag na Lord, nakakahiya. Kaya ang sabi dito ni Pablo, nung alam niya na dadaan sa paghuhukom ni Kristo, ang sabi niya, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon. Nalalaman ang takot sa Panginoon. Etong takot na ito, ay hindi yung takot nga na parang nangingilabot, hindi makagalaw, natutulala. Ang term nga is paralyzing fear sa Diyos. Hindi po yun. Pero ito yung healthy or isang takot na hindi na nagbibigay ng negatibong effect sa atin. Ito yung uri ng takot na nakaugat sa pagmamahal at sa pasasalamat. Bakit? Kasi kung babasahin nyo actually, yung takot na ito, sabi niya, nag-uugat ito sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Dahil bakit? Pag binasa natin yung verse din na tinuro sa atin last week, chapter 5 verse 8, ang sabi dito, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Si Pablo, hangarin niya makasama na ang Diyos. Kung yung takot ni Pablo dito ay yung takot na, baka kondenahin ako ni God. Parang hindi tugma, na gusto niya nang makasama si God, tapos yung takot niya kay God ay yung ganun. So yung takot na sinasabi niya dito, tulad din nung sinasabi natin madalas, di ba, sa Pilipinas, may takot ka ba sa Diyos?
Itong takot na to, hindi po ito yung, hala, baka bigla akong parusahan or ano eh. Hindi eh. Yung takot na ito, yung takot na tulad ng isang tao na nakikita yung isa pang nilalang na kanyang nirerespeto, minamahal, at nais niyang laging pasiyahin. Na kapag nakikita niya siya, kailangan alisto siya na alam niya na dapat gawin ko ang tama. At kapag siya ay hindi ko nasunod or kaya siya ay aking nag-cause ng kalungkutan sa kanya, ay isang bagay na bumabagabag ng mabigat na ayaw nating gawin. Ganong takot. Takot na nag-uugat sa pagmamahal at pasasalamat. Bakit? Dahil kilala ni Pablo kung sino ang Diyos. Alam ni Pablo kung sino ang Diyos. Isang banal na Diyos. Isang banal na Diyos na hindi pinapayagan ng kasalanan. Banal na Diyos na lumikha sa lahat, makapangyarihan. At alam din ni Pablo kung sino siya. Alam ni Pablo na siya isang makasalanang tao. Alam ni Pablo na dati siya pa nga ang isa sa mga taong in full agreement, nag-cheer pa siya nung pinapatay ng mga tao si Stephen. Alam ni Pablo kung anong klaseng tao siya. Alam ni Pablo na siya'y masama, siya'y makasalanan. Pero alam din niya na dahil sa pagmamahal ng Diyos, siya ay iniligtas. Siya ay iniligtas. Kaya kapag sinasabi ni Pablo na siya'y may takot sa Diyos, ang lahat ng katotohanan ito ay naaalala niya. Alam niya. Isa akong mang-uusig ng simbahan. Gusto ko silang ipakulong. Gusto kong ipapatay. Yung mga tatay pinapapatay. Yung mga nanay ay pinapakulong. Yung mga anak ay naiiwanang walang magulang. Wala siyang pakialam. At bakit niya ginagawa yon? Dahil sabi niya, mga Kristiyano to eh. Dapat tong usigin. At wala siyang pakialam kung anong mangyari. Pero, binago siya ng Diyos. Iniligtas siya ng Diyos. Kaya, alam niya eh. Alam niya kung anong klaseng siyang tao noon. Alam niya na walang iba siyang pupuntahan kundi impyerno. Alam niya na napakasama niyang tao. Na siya mismo ay sinasabi niya, inuusig ko mismo si Kristo. Pero ako rin mismo ang kanyang iniligtas. Kaya kapag sinasabi ni Pablo na naalala niya na meron siyang takot sa Diyos, naalala niya ang kahabagan at awa na ipinakita sa kanya ng Diyos. Ngunit sabay rin niyang naaalala na ang Diyos ay isang makapangyarihan at banal na Diyos. At alam niya na ang lahat ng ito, na ang isang makapangyarihan ng banal na Diyos at isang masamang taong tulad niya, ay nagkakaroon lamang ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ni Kristo. Nung namatay si Kristo sa krus. Nung kanyang binayaran ang kasalanan natin at ni Pablo sa krus. Kaya alam niya. Kaya may takot siya sa Diyos. This is a perfect and holy God. I am a sinful person. And yet because of the love of Christ, iniligtas niya ako. Kaya ano sabi niya? Dahil may takot sa Diyos, naaalala niya ang lahat ng iyon, hinihikayat namin ang mga tao. Sinasabi ni Pablo sa kanila dahil sa takot niya sa Diyos, ginagawa niya ang lahat ng kailangan niyang gawin. Hinihikayat niya ang lahat na maniwala sa Diyos. At wala nang ibang paraan pa kung paano niya ginagawa ito kundi sa pamamagitan lamang ng paghayag ng salita ng Diyos. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng mga patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Wala siyang ibang paraan
kundi ang sinasabi lang niya, what I give to you is the gospel, the words of God. Hindi ako nagbibigay ng show, hindi ako nagbibigay ng oration, nang galing sa aking sarili. Hindi, binibigay ko lamang sa inyo yung mensahe ng Diyos. So, hinihikayat sila sa ano? Hinihikayat sila na maniwala sa ebanghelyo ni Jesus. Na kung ano yung naranasan ni Pablo, gusto rin niya na maranasan yun ng mga taong kanyang nakakasalamuha sa pang-araw-araw. Na gusto niya yung mga taga-Korinto ay makita rin yun at ma-experience yun. Yung kahabagan ng Diyos. Yung kasiyahan na nalalaman mo na ikay niligtas na ng Panginoon. Kaya nga kung titignan niya po sa verse 20 ng chapter 5, ito yung mismong, kumbaga parang punot dulo kung bakit ba ito ginagawa ni Pablo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagsundo sa Diyos. Actually, sa English, we are pleading Parang merong begging Kulang lang sabihin niya, nagmamakaawa kami sa inyo. Nagmamakaawa kami sa inyo, makipagsundo na kayo sa Diyos, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Kumbaga, manumbalik na kayo sa Diyos. Maniwala kayo sa Diyos. Isuko ninyo ang buhay ninyo sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, yun yung ginagawa namin. Kaya sabi niya sunod, ngunit kami ay hayag sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, ngunit kami ay hayag sa Diyos, is actually can be translated na, ngunit kilala na kami ng Diyos. Kita na kami ng Diyos. Kami ay malinaw na sa paningin ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Alam ng Diyos kung sino kami at kung ano ang nasa loob namin. Sino kami at ano ang nasa loob namin. Alam niya na hindi niya malilin lang ang Panginoon. Alam niya na kahit anong gawin niya, wala siyang maitatago sa Panginoon. Kahit magkunwari siya, alam ng Diyos yun. Bakit? Dahil kilala siya ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya sabi ni Pablo, alam ng Diyos yan. Imagine that. Yung sabi ko nga rin po kanina, may mga tao na nagsasabi nga na only God can judge me. Only God can judge. Ang Diyos lang naman ang maaaring mag-judge sa akin. Actually, nakakatakot yun. Dahil if you'll be honest with yourself, di ba? God is really indeed the only one can judge you. And ang nakakatakot doon is, alam ng Diyos lahat. Hindi mo masasabi na, ay hindi alam ng Diyos yan. Kaya kong itago itong kasalanan na ito na ginagawa ko. Hindi. Alam ng Diyos yan Kung ano mang kasalanan yan, alam ng Diyos yan. Kaya nga for Paul to say, si Pablo kumbaga, isa yan sa mga taong kilalang-kilala ang Panginoon. Alam niya kung ano yung mga katangian ng Diyos. At isa na doon is, alam ng Diyos ang lahat. Kaya for Paul to say na kung titignan niyo yung buhay namin, lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo. Para na maniwala lamang kayo sa Diyos. And for Paul to say that, mabigat yun. Bakit? Dahil alam ni Paul, alam ng Diyos na mamamatay tao ako dati. Alam ng Diyos na inuusig ko ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat ng yan. Pero sa panahong ito, sa pakikitungo ko sa inyong mga taga-Korinto, sabi niya, mga kapatid, alam din ng Diyos ang nasa puso ko. Kaya sana, kaya ang sunod niya sabihin niya, umaasa din kami na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Ang ibig sabihin lamang niyan, sana kung gaano kami kakilala ng Panginoon, kung gaano niya kaalam lahat ng aming intensyon, lahat ng aming motibasyon, lahat ng nasa loob ng puso namin, sana alam niyo din. Sana makita niyo rin. Sana alam ninyo na wala kaming ibang motibo kung hindi para lamang sa kabutihan ninyo. Bakit? Dahil marami dun
nagtatanong, nagdududa sa kredibilidad ni Pablo. Kaya ang sabi niya, ang Diyos mismo alam. Kaya pag tinignan nyo ngayon 2 Corinthians, di ba? Majority dyan sinasabi ni Pablo, ito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko. Wala akong ibang ipagyayabang sa inyo kundi yung kahinaan ko. At lahat ng ito'y ginagawa ko, hindi dahil meron akong makasariling ambisyon. Hindi po. Ginagawa ko po ito lahat para sa inyo. Sana naman magtiwala na rin kayo sa akin. Nais ko kayong paglingkuran. Nais ko kayong dakilain sa harap ng Diyos. Higit sa lahat, nais namin kayong ibalik sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, yun ang gusto namin. Sana alam nyo rin yun. Sinasabi niya ang lahat ng ito dahil ang kanyang buhay is what? One thing na prominent sa buhay niya is meron siyang takot sa Diyos. So ang tanong sa atin, tayo ba, ang buhay ba natin, masasabi ba nating meron tayong takot sa Diyos? Hindi to takot na baka hatulan niya tayo, baka dalhin niya tayo sa impyerno. Lalo na yung mga Kristiyano na po dito, alam niyo na ligtas ako eh. Pero ang tanong, masasabi niyo bang may takot kayo sa Diyos? Hindi ba kayo nabibigatan o nababagabag sa tuwing kayo nagkakasala? Sa tuwing kayo sumusuway sa Kanya, ano ba? Okay lang. Forgiven naman eh. Pupunta pa rin naman ako sa langit eh. Ganun po ba umasta ang isang taong may takot sa Diyos? Ang sabi po sa verse 12, sunod, hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami. Hindi sinisikap ni Pablo na ipagmalaki ang kanyang sarili. Inuugnay nga ni Pablo lahat kay God eh. Ang sinasabi ni Pablo sa kanila, lahat ng ginawa ko, lahat yan, ay hindi dahil sa akin. Dahil lamang yan sa Diyos. Kung titignan nyo nga ako ay isang mahinang nilalang, makasalanan. Pero, lahat ng ito'y nangyari o na isakatuparan dahil lamang sa Diyos. Kung merong ipinagmamalaki si Pablo, ang pinagmamalaki niya ay ang kanyang kahinaan. Pero ang sinasabi ni Pablo dito is binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami. Actually, yung ipagmalaki kami, medyo confusing siya. Bakit? Dahil sa original language, pag binasa po natin ito, it can be translated as upang magkaroon kayo ng kamalayan tungkol sa amin. Kumbaga maging aware kayo para malaman ninyo kung ano ba yung nangyayari sa amin. Para if ever man, ipagmalaki nyo kami, hindi yung pinagyayabang nyo kami, hindi. Pinagmamalaki mo kami dahil alam ninyo na kami tapat kay Kristo. Masaya kayo na alam ninyo anong nagaganap sa aming buhay. Alam ninyo na kami tapat. Ipagmalaki nyo kami, hindi dahil sa amin. Ipagmalaki ninyo kami dahil kami ay tapat sa Diyos. Kaya ang sabi niya dito, upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso. Parang sinasabi ni Pablo sa kanila is, binibigay ko sa inyo ang lahat ng ito, mga karanasan ko, yung mga pinapaniwalaan ko, upang makita ninyo ang ebidensya na hindi kami nagyayabang, na kami ay tapat, na lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo. At bakit nga? Dahil maraming pumapasok doon at kine-question si Pablo. May habol yan. Bakit kayo naniniwala dyan? Isa pang sa mga tirada nila kay Pablo is yung panlabas na kaanyuan ni Pablo. Sabi dito yung mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan. Kasi sa totoo lang po, si Pablo po, although isa siyang kumbaga sa mundo ng mga Hudyo, siya po ay isang
parang medyo nandyan siya sa taas kasi Pariseo, 'di ba? Mataas yung kanyang antas sa mga Pariseo, magaling siyang magturo ng kanilang kasulatan dati, pero sa harapan ng mga Griego, lalo na sa mga pilosopo, tsaka sa mga nagsasalita sa Greece, medyo hindi pantay si Pablo doon. Medyo mababa siya actually. Kasi titignan niyo, di ba? Kung ewan ko nakikita niyo yung mga statwa sa Greece ng mga pilosopo nila, yung mga nakaganyan, ganon-ganon. Di ba? Mga matitipuno, matatangkad, di ba? Magagaling magsalita. Yung mga sila Aristotle, sila Plato, yung mga marami pang iba. Kumbaga, kung i-compare siya doon sa mga yon, si Pablo medyo hindi ganun ka okay. Bakit? Tignan natin 2 Corinthians chapter 10 verse 10. Ang sabi dito, sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi. Subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Actually, ang sabi nga dito, the way he talks pa parang ganun So yung itsura niya, diba, parang ganyan ba ang itsura ng isang sugo ng Panginoon? Ganyan ba? Tingnan nyo kami. Matitipuno, makikisig, magaling magsalita. Pero ito nga mismo yung punto ni Pablo Nung sinabi niya sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 7, anong sabi niya doon? Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, sa mga banga na pangit, na mabilis mabasag. Pero anong sabi dito? Ang kayamanan. Upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Ang sabi to, obvious ang ginagamit ng Diyos, hindi yung mga bagay na iniisip ng tao na, ay, yan dapat yung gamitin kasi yan yung matibay. Hindi Ang sabi dito, ang gamit niya mga banga, sisid lang lupa. Pero ang laman ay kayamanan. Bakit? Dahil hindi tinitignan ng Diyos kung ano ang nakikita ng mundo bilang isang mahalaga o mabuting bagay. Ang sabi sa 1 Samuel, 'di ba? Ito po yung story nung 2 Samuel. Ito yung story nung pumalya na si Haring Saul sa Jerusalem. So ngayon naghahanap sila ng kapalit na hari. Sino yung sumunod na hari kay Saul? Si Haring David. Pero bago pa si Haring David, nung naghahanap pa si Samuel, ang hinahanap ni Samuel somewhat similar kay Saul. Ano ba si Saul? Matangkad, gwapo, makisig. So nung naghahanap siya ng kapalit kay Saul, medyo ganun din ang hinahanap niya. Pero tignan ninyo kung anong sinabi sa kanya ng Panginoon. Sa verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi porket gwapo, matangkad, yun na yung pipiliin. Kaya life verse ko po ito Hindi porket gwapo at matangkad. Di ba? Sabi ko, sakto na ako. Maliit na tama lang. Di ba? Joking aside, hindi porket sinabi ng mundo, yan dapat. Yun na yung sasabihin din ng Biblia na, oo nga, yan din yung pipiliin ng Diyos. Ano yung sabi nga nila dito sa mundo natin, minsan talaga, meron tayong bias daw. May survey sabi, may bias daw talaga sa mga gwapo at magaganda. Na ang tao daw, madalas sa hindi, kapag gwapo o maganda yung kausap nila, bumabait. Kaya pala lahat ng kausap ko medyo masungit. Hindi, joke lang. Pero totoo yun. Doon yung makikita na ang standard ng mundo is very what? Shallow. Panlabas na anyo ang basehan. Kaya ang sabi ng Biblia na ever since that time until now holds true. Ang mundo nakatingin sa panlabas na anyo pero ang Diyos nakatingin sa puso.
Anong batayan ng paghatol ng Diyos? Hindi sa itsura, kundi kung ano ang nasa loob, ano ang nasa puso. Alam niyo yung TV show na The Voice? Alam niyo yan, di ba? Sila Bamboo, sila ano. Gusto ko yan dati. Bakit? Kasi hindi siya tulad ng mga ibang TV show na, ano ba yung ibang TV show? Tawag ng Tanghalan, yung mga ganyan. Medyo maraming factors eh. Kasi kailangan, minsan makikita mo na yung panalo doon, either yung merong background story na nakakalungkot, or minsan yung medyo gwapo, maganda, di ba? Pero yun sa The Voice, kung hindi nyo alam yung The Voice, lahat ng judges doon sa umpisa, nakatalikod. Bakit sila nakatalikod? Para ang tanging basihan nila ng kanilang pag-judge is ano? The voice, yung boses. Kaya nga tinawag na the voice, hindi the face. Kasi, syempre, kung face, nakaharap sila. So, the voice lang. Kasi, pati sila mismo, alam nila eh, pag nakita ko yung mukha niyan, hindi tugma sa boses, hindi ko pipiliin yan. Ganda-ganda ng boses. Mukha palang tuko sa sabihin nila. Hindi nila pipiliin. Kaya sabi the voice. Kasi anong basehan? Boses. Boses po. Kaya nga, nung parang, nahalin tulad ko siya sa Panginoon. Bakit? Hindi ko sabi si Panginoon, sabihin ni God, mukhang tuko. Hindi. Yung sabihin ni God, kung ano yung tanging basehan ko, yun lang. Wala akong pakialam kung anong itsura mo or what. Basta kung ano yung nasa puso mo, yun lang ang may bigat. Kung ano man itsura mo, kung ano man yung tangkad mo, kung ano man yung lahi, kasarian, lahat ng yan, estado sa buhay, sabihin ng Diyos, wala akong pakialam dyan. Ang tinitignan ko lang, ano ang nasa puso ninyo. Kaya nga sabi dito ng Diyos is, ang tanong sa atin ngayon, ano ba sa atin? Ano ang nasa puso natin? Katulad din ba tayo ng Diyos pag tinitignan natin ang tao, mapanghusga kagad tayo, hinuhusgahan ba natin ang kanilang puso o mapanghusga kagad tayo sa kanilang itsura? Ganyan itsura niyan, baka masama din yung budhi niyan. Ano ang ating motibasyon? Verse 13, kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Diba? Sabi dito, kung kami ay wala sa aming sarili. Minsan maraming nalilito dito. Kung ano bang ibig sabihin ni Pablo dito. Basically, ang sinasabi dito, yung wala sa aming sarili, ang sinasabi dito, wala sa tamang pag-iisip. Ito ay kahalintulad lamang dun sa sinabi ng mga Pariseo kay Kristo, hindi pala Pariseo, ng mga kamag-anak ni Kristo sa kanya, nung sa Mark chapter 3 verse 21, nung nagtuturo si Kristo, narinig siya ng mga kamag-anak niya, anong sabi sa kanya ni Kristo? Ang sabi ng Kristo sa kanya, nang mabalitaan iyon kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya ipigilan sapagkat sinasabi ng mga tao, wala siya sa sarili. He's out of his mind. Baliw. Baliw na. Kaya ang sabi dito, ang pagiging wala sa iyong isip ay isang uri ng pagiging baliw. At ang ganitong uri ng pag-uugali ay kapaligtaran nung sinasabi niya dito na kami ay nasa matinong pag-iisip. Ang tinutukoy dito is madalas yung mga pag-uugali o yung kaisipan na hindi na makatwiran. Parang it doesn't make sense anymore. Parang, bakit ganyan ka mag-isip? Bakit yan yung ginagawa mo? And it's possible na kay Pablo, maaaring ganun din yung iniisip nila. Bakit? Isang specific example in Acts chapter 26. Nangyari na ito nung si Pablo ay nakaharap na sa mga emperor ng Roma. Anong sabi dito? At sinasabi niya ang mga bagay na ito, sinasabi niya si Kristo ay isang Mesiyas. Si Jesus ay isang Mesiyas. Siya ang Kristo na dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga hentil. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, sinabi ni Festo nang may malakas na tinig, Pablo, ikaw ay baliw.
ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo. Malamang, inaakusahan din si Pablo nito nung kanyang unang dalaw, ay yung pangalawang dalaw niya sa Korinto. Siguro sinasabi sa kanya, Pablo, masyado ka naman eh. Para ka ng baliw eh. Easy lang. Masyado mo namang sineseryoso eh. O kaya naman, baka nung pagsulat din niya ng kanyang liham, may iniisip din ng mga tao na masyado tong nagpapadala sa kanyang damdamin na para nang wala na siyang sa katinoan ng kanyang pag-iisip. Pero ang sinasabi ni Pablo sa kanila ay, ngunit sa pagitan niya at ng Diyos, ang kanyang pagsaway sa mga taga-Korinto, ang kanyang ginagawa ay isang bagay na alam niya na ginagawa niya hindi dahil para sa kanyang sarili. Ginagawa niya ito dahil nais niyang ibalik sila muli sa Diyos. Alam niya na alam ng Diyos na ang puso ko ay nasa tamang lugar. Ito'y isang pagtatangka ko na ipagkasundo kayo muli sa Diyos natin. Kaya sabi niya, kung kami ay parang baliw o wala na sa tamang pag-iisip, ito ay para sa Diyos. Ginagawa ko to para sa Diyos. Pero kung kami ay may matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Si Pablo ay hindi isang baliw na panatiko. Si Pablo po ay isang taong makakausap mo. Maaari mong konsultahin, maaari mong kamustahin, maaari kang makipagkwentuhan. Si Pablo po ay isang normal na tao. Ngunit may mga bagay talaga sa ating mga pananampalataya na itinuturing ng ibang tao na para bang parang mga baliw tong mga Kristiyanong to. Talaga, naniniwala siya sa ganun. Gayunpaman, sisikapin ni Pablo na gawin ang lahat ng nasa kanyang kakayahan upang hikayatin ang mga tao sa ebanghelyo ni Kristo. Unang Korinto chapter 1 verse 23. Subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Diba? There are really things that seems foolish, crazy talk. Bakit kayo naniniwala dyan? Na sa mata ng mundo ay isa tong kalokohan. Sadly, that is the reality. Kaya sasabihin ni Pablo, sa aking pagmiministeryo, wala akong ginagawa para sa aking makasariling ambisyon. Ang lahat ng ito ay para sa Diyos, kung hindi para sa Diyos, ay para sa inyo. Actually, lahat yun is lagi para sa Diyos at para sa kanila. Wala siyang ginagawa na lumalabag sa utos ng Diyos. Bakit? Dahil merong takot si Pablo sa Diyos. Pero hindi ito yung nanginginig na takot. Ito po yung takot na ayaw niyang malungkot ang Diyos. Nais niyang laging pasayahin ang Diyos. Sunod na punto, mabilis na lang po ito. Hinimok na ibigin ang Diyos. Verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yung himok po dito is actually pwede i-translate sa English na control. Something that is controlling them. Maaaring mapaghikayat din, pero more on yung imahe niya is parang may isang kamay na nakaganyan kay Pablo. Mahigpit ang hawak sa kanya. At ano daw ang isang bagay na merong mahigpit na hawak kay Pablo? Ang sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo. Yun ang tanging bagay na kumokontrol kay Pablo. Yun ang tanging bagay na may mahigpit na paghawak kay Pablo. Ito ang pag-ibig ni Kristo. Ang tanong, ito ba yung pag-ibig ni Kristo para sa kanya? O ito ba yung pag-ibig ni Kristo na pag-ibig ni Pablo na binibigay niya kay Kristo? Ito po ay parehas. Pero ang nangunguna dito
ay ang pag-ibig ni Kristo para kay Pablo. Bakit? Dahil ang rason lamang ng kanyang pag-ibig kay Kristo ay isang pagtugon sa kung ano na ba ang ginawa ni Kristo sa kanya. Ang sabi nga sa Roma is nagmamahal tayo sapagkat siya ang unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Ang paghimok na ito ay hindi lamang isang pagbabago sa kanyang kagawian or even sa pag-uugali. Ito po ay isang panloob na pagbabago. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Nagbago mismo ang kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay udyok ng pag-ibig ni Kristo para sa kanya at ng kanyang pag-ibig kay Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ay nauna at si Pablo ay tumugon din sa kanyang sariling pag-ibig para kay Kristo. Hindi perpekto, ngunit ang pag-ibig na ito ang nagtutulak sa kanya upang gawin ang lahat ng ito para sa Diyos at para sa mga tao ng Diyos. Ang pag-ibig ni Kristo na ito ay nahayag sa krus ng kanyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kaya ang sinabi niya dito, na sapagkat kami ay lubos na naniniwala, ano ang kanyang pinapaniwalaan? Na namatay, isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Itong pinapaniwalaan niya ay yung katotohanan ng Ebanghelyo na dati kanyang tinatanggi. Kanyang tinatanggi dati. Pero ngayon ay kanyang buong-buong pinapaniwalaan. Ang mabuting balita ni Hesukristo na ang isa ay namatay para sa lahat at kaya't ang lahat ay namatay. Ito ang pagpapako ni Kristo sa krus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Natatandaan ni Pablo ang lahat ng ito. Tandaan natin, ang kausap ni Pablo dito ay lahat ng mga Kristiyano ng mga taga-Korinto. Kaya nung sinabi ni Pablo sa verses 6 to 10 ng chapter 5, yung tinuro nga last week ni Kuya Ian, na lahat ay dadaan sa paghuhukom, pero yung paghuhukom na yun ay hindi yung pupunta ka ba sa langit o sa impyerno. Ang paghuhukom na yun ay magkakaroon ka ba ng gantimpala o wala. Kaya ang kausap din dito ni Pablo nang sinabi niya ang isang namatay para sa lahat at lahat namatay, ay ang sinasabi niya ang lahat ng nakay Kristo ay namatay. Dahil nung namatay si Kristo, ay kinuha niya ang dapat na kamatayan natin. And when He died, we also died. But we died to ourselves. We died to sin. Patay na tayo sa ating sarili, patay na tayo sa ating kasalanan. Kaya ang sinabi ni Pablo dito ay pagtitignan natin yung Galatians chapter 2 verse 20. 'Di ba? Sabi niya doon ay ako ay ipinakong kasama si Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinakabuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya kung titignan po natin dito, alam niya alam ni Pablo, at ito ang nagda-drive sa kanya, na dahil sa sakripisyo ni Jesus, gusto niyang tumugon ng pag-ibig din sa Diyos. Pero nagsisimula ang lahat ng ito dahil lamang sa pagmamahal sa Kanya ni Kristo. Gayon din ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa Kanya na matakot sa Diyos. Dahil alam niya na ang pag-ibig ng Diyos at sa makatuwid ang Kanyang pagkatakot sa Diyos ay hindi nakakatakot dahil
baka kondenahin siya, kundi isa tong takot na punong-puno ng pagmamahal at pagbibigay karangalan sa Diyos. Nagsimula ang lahat sa pag-ibig ni Kristo. Ang kanyang pagkatakot ay naguugat sa pag-ibig din ni Kristo. At ang kanyang buhay ay pinapamahalaan na ng pag-ibig ni Kristo. Ang kanyang buong buhay ay nababalutan na kumbaga ng pag-ibig ni Kristo. Kaya sa ating huling punto, ang taong nakaranas ng pag-ibig ni Kristo ay babalutan ng pag-ibig ni Kristo at mamumuhay para sa Diyos o para kay Kristo. Verse 15, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Binabago ng kamatayan ni Kristo ang paraan ng ating pamumuhay dito sa lupa. Siya ay namatay para sa lahat. Ang tinuturing niya, sinasabi niya dito is yung kasunod. Namatay siya para sa mga nabubuhay upang wag na silang mabuhay pa para sa kanilang sarili sapagkat patay na tayo sa ating sarili. Ang sinasabi ni Pablo dito is yung ideyang hinahatid niya dito is yung kamatayan at pagbabagong buhay ng mga mananampalataya. Sila ay ginawang patay at muling nabuhay kay Kristo. Muling nabuhay kay Kristo. This happened when yung tinatawag natin na when we were born again. Because we died to ourselves already. We were regenerated. We were made alive in Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang mga taong ito na nabubuhay ay ang mga taong pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang sinasabi niya dito, nangyari ito upang purpose, may layunin. Namatay para sa lahat. Yung layunin nun is what? Para tayong mga iniligtas niya ay hindi na mabuhay para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. For Christ who died and resurrected again. Para sa Diyos. Ito ang tamang tugon para sa sino mang nakaranas ng pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay. Para sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang tanong sa atin, ano ang ating tugon? Namumuhay ba tayo ayon sa salita ng Diyos? Tumutugon ba tayo sa pag-ibig ni Kristo para sa atin? Masasabi ba natin na may takot tayo sa Diyos? Ang buong section na ito, na inaaral lang natin, tumutugon sa mga, sa mga kritisismo or yung criticisms towards Paul tungkol sa kanyang buhay at kanyang ministeryo. Kaya sinusubukan ni Paul na medyo i-defend yung kanyang sarili. Hindi ko ginagawa yan para sa sarili ko lamang. Ginagawa ko ito para sa inyo at para sa Diyos. Ang buhay niya, kumbaga sabi niya is, bukas na bukas ito. Tignan ninyo ang buhay ko. Hindi niya ginagawa ito dahil gusto niya na siya yung sikat, siya yung magaling. Ginagawa niya ang lahat para sa Diyos at para sa mga taga-Korinto. Alam ng Diyos ang kanyang puso't isipan. Takot siya sa Diyos, pero hindi siya takot na nanginginig. Pero itong takot na ito ay yung takot na puno ng pagmamahal at ng karangalan sa Diyos. At ang pag-ibig ding ito na ipinahayag sa krus ay siyang nagtutulak kay Pablo na magmahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig na ito ang nagtutulak sa kanya na kumilos. Namatay si Kristo para sa kanya at ang kanyang tugon ay mabuhay para kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos
na ipinakita sa kamatayan at sa pagkambuhay muli ni Kristo ay nag-uudyok sa isang Kristiyano na mamuhay ng buong buo na nakasalalay lamang sa Panginoon. So kung tayo po ay sinasabi natin na tayo'y Kristiyano, na tayo'y naka-experience na ng pagmamahal ng Diyos, ang tanong po sa atin ay, kita ba ito sa ating buhay? Kita po ba ito sa ating buhay? At para naman po sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, muli akong magsusumamo, tulad lamang ng sinasabi ni Pablo sa sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 20 to 21. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan, kami nagmamakaawa sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos, na kayo'y manumbalik sa Diyos, na kayo'y isuko ninyo ang inyong buhay sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay ninyo sa amin. At sana po, makita namin ang aming buhay at tignan namin, Lord, kung punong-puno ba kami ng pagmamahal. Naranasan po ba talaga namin ang pagmamahal ni Kristo? And Lord, kung hindi po namin ito nakikita sa aming buhay, sana po ibigay nyo sa aming kaisipan o bigyan nyo kami ng kaliwanagan kung ano po bang nagkukulang pa. Ano po bang aspeto ng aming buhay na hindi pa namin sinusuko sa inyo? O kaya meron bang aspeto ng aming buhay na natatakot kaming ipakita sa inyo? Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang inyong pagmamahal at inyong grasya. At patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon, at maraming salamat sa pagkakataon na ito. Amen. Ang pagkakakilala kay Kristo ang siyang maghihikayat o mag-uudyok sa atin na ibigin siya at mahalin siya at matakot sa Kanya. Ang maintindihan at malaman ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang kabutihan, at pati ang kaalaman na sa kabila nito, siya pa rin po ang lumalapit sa atin para makipagkasundo tayo sa Kanya. Kaya tayo naman po, ano pong mga idolo sa ating mga puso't isipan na humahadlang pa rin sa pagkakakilala sa Kanya. Kaya po sa closing or sa response song po natin sa mga salita or lyrics nito, para po tayong nagmamakaawa sa Kanya na baguhin ang pag-iisip at mga pagnanasa natin. Tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang May the Mind of Christ My Savior. May the mind of Christ my Savior live in me from day
brave to face the foe, looking only unto Jesus as I onward go. May His beauty rest upon me as I seek the lost to win, and may they forget the channel, seeing only Him. Konting updates lang po tungkol sa ating iglesia. So for the members po, meron po tayo sa Miyerkules prayer meeting through Zoom po. So kung wala po kayong link nun, hingin nyo lang po sa ating admin. So July 2 at 7:30 p.m. Attend po kayo. Alam niyo po, baka iniisip niyo kasi na kailangan nandun kayo fully. Pero meron po tayong ibang mga members even habang nasa trabaho, nandyan lang sila, nakikikinig din sa ating prayer. So please, okay lang po, attend po kayo. And then, pangalawa naman po, balik na po ang ating Tagalog online Bible study. Meron po tayong series break. Kumbaga, hindi muna tayo, dati kasi 1 Timothy, tapos nag-Titus. So ngayon naman po, series break. Sino ka kapag walang nakakakita sa iyo? So si Pastor George po ang magtuturo dyan. Pangatlo, Golden Ladies Bible Study sa Biyernes naman po at 1 p.m. here at GFC Center. So para po ito sa mga kababaihan and dun sa mga more experienced ladies po natin. Pero kung kayo po ay mas bata pa po, please attend pa din po. It's open to everyone actually of all ages. Pero basta women, basta lady, okay po. And pangapat naman po, Women of Grace sa Saturday din po. July 5, Saturday naman po, July 5, 9 a.m. live at GFC Center din po. Tungkol kay Esther. So please invite your female friends and family to come. Live po yan dito. And para sa mga youth na nandito po, sorry, wala po tayong youth muna sa Sabado. So magre-resume po tayo on July 19. Pero expect a message from your ates. Meron silang request para sa inyo dahil wala tayong youth, and from your kuyas as well. And then, lastly, church camp. Ito po, very i-encourage ko po lahat kayo na nandito. Kung gusto niyo pong pumunta, please register po. And kung medyo merong issue konti sa babayaran, well, you can approach the admin naman po and let us know. Subukan natin gawan ng paraan iyan. Kung issue ninyo hindi kami nagre-register dahil medyo kulang sa budget, pwede naman po natin gawan ng paraan yan. So ipaalam nyo lang po sa amin. Okay? So please, wag mahiya na magpaalam. Okay po? Okay po ba? Okay po? Kasi tinignan namin yung list sa Tagalog natin, medyo konti pa lang yung mga nagre-register. So please, wag na po tayong mahiya. Okay, so babasahin ko na po ang ating benediction passage for today. Ito ay matatagpuan sa pangalawang Thessalonica, chapter 16, verse 17. Ang sabi po dito, ngayon ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos ng ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday po.